Pinahusay ng Philippine Navy ang kahandaan sa pagpapatakbo ng mga barkong pandigma at marine unit nito, kaya mas may kakayahan itong magsagawa ng mga operasyon sa exclusive economic zone ng bansa. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sa isang panayam ngayong Biyernes, sinabi ni Philippine Navy spokesperson Commander John Percy Alcos na ang kakayahang ito ay kailangan para mabisang maisagawa ng Naval Service ang mandato nito sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Ang CADC ay naglalayong ipagtanggol ang lahat ng teritoryo ng Pilipinas kabilang ang 200 nautical mile EEZ nito. In order for the Philippine Navy to effectively perform its active role under the Comprehensive Archipelagic Defense Concept, your Navy has been tirelessly improving the operational readiness of our units, specifically our warships and marine units, so that we can project naval power up to the exclusive economic zone. Bagamat hindi nagbibigay ng mga particular na numero para sa mga kadahilanang pangseguridad, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy na mayroon na ngayong mga record na numero ng mga barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid na handa na sa operasyon na may kakayahang magsagawa ng mga operasyong pandagat hanggang sa exclusive economic zone. Upang higit pang mapabuti ang mga kakayahan nito, sinabi ni Alcos na tututukan ng Philippine Navy ang pagsasagawa ng sustained maritime operations upang matiyak ang maritime security ng bansa. Sa ilalim ng kasalukuyang programa ng modernisasyon, ang Philippine Navy ay inaasahang makakatanggap ng 2 bagong guided missile frigate at 6 na offshore patrol vessel mula sa South Korean defense contractor na HD Hyundai Heavy Industries at 2 landing dock platform mula sa Indonesian shipbuilder na PT PAL sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 taon. 3 baterya ng Indian-made BrahMos anti-ship missiles at pangangasiwaan ng marine units ay inaasahan ding ikomisyon anumang oras sa lalong madaling panahon. Inaasahan din ang Philippine Navy na makakuha ng karagdagang mga bagong anti-submarine helicopter upang palakasin ang mga kakayahan ng mga guided missile frigates. Itutuloy ng Philippine Navy ang mga programa sa modernisasyon at pakikinabangan ang pakikipagsosyo sa mga hukbong dagat na may kaparehong vision. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita, biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.